Alam niyo ba na isa ito sa mga lugar na nilakbay ni Samson? Mababasa ito sa Old Testament Book of Judges. At hindi lang yon, ilang beses din na nababanggit sa Bible ang Ashkelon. Alam niyo ba na ang lugar na to ay isa sa pinaka-importanteng biblical at archaeological site ng Israel? Kasi hanggang ngayon, may makikita pa din tayong mga ancient ruins dito for 4,000 years of history. Ibig sabihin, sobrang tagal na Bible time pa lang ay nagawa na ito. Magpahanggang ngayon, dito kung saan tayo nakatayo, makikita pa din ang ancient walls and rampart. Talagang dinisenyo ito para sa protection ng lungsod laban sa pag-atake. Ito ay kuta o fortification ng mga Kanaanita, isa sa pinakaunang malaking depensa ng lungsod ng Ashkelon. Noong unang panahon, ang mga Kananeo pa ang nakatira dito at sila ang gumawa nito. Libo-libong taon pa bago dumating ang mga Israelita at Filisteo. Kaya ngayon, naging tourist spot na ito dito sa Ashkelon. Ito ang pang-5 beses na din na makakabalik ako dito. Ito ang oldest Ark City Gate na matatagpuan sa buong mundo. Nakikita nating picture ay ganyan ang itsura nung unang panahon. 4,000 years ago, dito lang maaaring dumaan ang mga tao, mga ngalakal, mga hayop, pati na mga kariton. Gawa sa mud bricks at sandstone ang makikita natin dito sa ancient gate na to. Ginawa ito na napakahirap pasukin ng mga mananakop. At dahil dito, ang Ashkelon ay isa sa pinakamalakas na lungsod ng mga Kananeo o Kanaanita sa baybayin ng Mediterranean. Naging maganda itong pantalan ng mga barkong pangkalakalan. Napakahalaga ito sa sinaunang trade route pagitan ng Egypt, Canaan at Mesopotamia. Dito sa gate na nilalakad natin ngayon, hindi nadaanin ng madaming mga kamelyo na dala ang kariton at mga caravan na may dalang produkto. Pero syempre, itong nilalakaran natin ay ginawa nila ito para ma-preserve ang lugar, para may madadaanan ang mga turista dito. Gawa ito sa kahoy para hindi mabigat maipatong sa original na itsura. Meow, 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 meow. May nakita nga akong daan pataas. Nakakahikayat ang mga damong tumutubo dito at mga bulaklak. Mataas na parte ito sa kanan mismo ng gate. Dito nakapwesto ang mga sundalo noon. Dahil ang magkabilaang parte ng gate ay dating tower. Ito ang lookout point ng buong lungsod. Napakaganda nga namang pwesto ito kasi makikita mo na dito ang mga maglalabas-pasok na tao o paparating pa lang. At dito makikita ang panoramic view ng Ashkelon. Oh my gosh! Oh my gosh! Ayun ang Marina Beach, ayun ang Delilah Beach. Ayun nga't kahit hihingalin ka sa pag-akyat dito, ay talaga namang a-appreciate mo talaga yung view dito. At habang naglalakad ako dito, napansin ko itong mosaic floor. Sa nagpapatunay, nagawa ito sa matagal ng panahon. Maaaring ito ay sa panahon na ng Philistines or Byzantine period. Ito pa lang ang simula ng paglalakad namin ng kasama ko. Alam niyo ba, mula sa aking trabaho, 10 to 15 minutes ang tatakbuhin ng sasakyan, ay makakarating at makakapasyal ka na dito. Ito nga palang nilalakad namin ng kasama ko ay sobrang luwang at mataas na parte ng Ashkelon. Ang kabuuan nito ay tinawag nilang National Ashkelon Park para ma-preserve ang mga ruins at ancient walls na natira dito. At habang binabaybay namin itong mahabang daan dito sa taas, ay matatanam mo na ang napakalinis na dagat. Dito na makikita ang Mediterranean Sea. Sobrang sarap sa pakiramdam maglakad-lakad dito. Patapos pa lang ang winter kaya hindi masyadong mainit. Perfect time para makapag-walking dito. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. Tuwang-tuwa ka. Halang linis ng tubig. Saan tayo aakyat dito? Sabi mo aakyat tayo. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. Nagulat ako kasi pagliko namin, ito na yung bumungad sa amin ni ate. Grabe, biglang bumungad sa amin ang napakadaming tupa. Para talagang time travel sa Bible time ang nakikita ko dito. Sobrang first time kong makakita ng flock of sheep. Gusto ko sanang lumapit doon, pero nahihiya ako doon sa nagpapastol. Alam niyo po ba na bago maging hari si King David, ay ganyan ang inaalagaan niya, nagpapastol siya ng mga tupa. Sa panahon ng Biblia, isa ito sa kabuhayan at yaman ng mga tao. Lalo na sa Old Testament, ito ay madalas
madalas gamitin bilang handog o sakripisyo sa Diyos. Hindi pa kami nangangalahati ay napapagod na itong kasama ko. Maghahanap na daw kami ng pwesto kung saan kakain. Hindi pa niya natatanaw na marami pang magagandang mapwestohan dito. Nadaanan din namin ang campground site kung saan madami ang pumupunta dito kapag maayos ang panahon. Lalong-lalo na pag summer, madami ang nagkakamping dito, naliligo kasi nasa baba lang ang dagat. Dumedere-derecho ako ng lakad dito at alam kong mapapawi din ang pagod nitong kasama ko. Shalom! Pagsamayak! So ito na nga, kung napapansin nyo, sobrang layo na ng nilalakad namin. Akala nga ng kasama ko, dito na kami kakain, pero hindi niya alam na aakyat ulit Bundok kami. Kasi talaga itong nilalakbay namin. Pero nasanay na ako kasi pang 5 beses ko nang bumalik dito. Sinubukan ko ang gulatin, pero ayun, busy pala siya kaka-video. Yung nagre-reklamong pagod, ito na, tuwang-tuwa na nang makaakyat dito. Ito na, nasa taas na kami at ito ang pinaka-the best spot. At ayan nga, sa sobrang excited ako. Hindi pa nakakaahon yung kasama ko, umakyat na ako doon sa may bato. Sobrang sarap lang sa pakiramdam ang makaakyat dito. Alam niyo yung moment na nasa bundok ka, nakatayo ka sa ancient stone, tapos ang dumadampi sa'yo na hangin ay lamig na galing sa dagat na natatanaw mo mismo. Napasunod din yung kasama kong umakyat kahit takot. Puro matitinig kasi na damo ang madadaanan. Silip ka dito. Ari ko, shit. Silip ka o kaya mo. Sure ka? Jenny, pa-picture ta. Ito na nga't natatawa ako sa kasama ko kasi gumagapang na siya paakyat. Medyo nakakalula kasi sa taas. Pero ayun, yung madami niyang reklamo kanina ay siya na yung may ayaw umalis dito. At kahit paparating na yung ulan ay dito na daw kami kakain. Ngayon ayaw mo nang Ano mga umalis. pinagtugaw na kutan? Tapos ngayon ayaw mo nang umalis. Wala naman ulan o. Warusan dedaan, ugugod iman, manakuman kay ngaan. Di ka aruan, at saan na iladawan, kinapintas na tatang, at aduan dat mas daaw. Sikaot ka pintasan, sinamsamok apo kabunyan bibidi. Kaitnogan, numuyak pa'y pasuway, taiyak pa'y mandangon, kulini panuon daawon. Ito namang nakikita natin dito ay remains of the Church of Santa Maria Viridis. Ito ay ancient site para sa mga Christian noon sa panahon ng Byzantine and Crusaders. So ayun, tuloy pa din tayo sa paglalakad. Paakyat naman ulit tayo. Alam niyo bang halos 5 oras na kami naglalakad dito ng kasama ko. Pero bago kami tuluyang mag-exit na ng kasama ko dito, may mga makikita pang ancient walls and stone na talaga namang ito lang ang kakaibang nakatayo dito. Kapag hahanapin mo sa internet ang Ashkelon, ito ang mga nafe-feature o lumalabas na picture. So ayun, dito sa lugar na to, di lang basta lumang mga bato o pader ang mga nandito. Ito ay may malalim na kasaysayan, hindi lang sa history, kundi sa Bible. Alam kong marami sa atin ang nakakaalam sa kwento ni Samson and Delilah. Ang lalaking binigyan ng Diyos ng pangbihirang lakas. Bumaba siya dito sa Ashkelon at dito niya pinatay ang 30 lalaki at kinuha ang kanilang mga gamit upang ibigay bilang bayad sa mga tao nakahuli sa kanyang bugtong sa kasal. Pero si Samson ay hindi dito namatay. Sa kabila ng pambihirang lakas na ibinigay sa kanya ng Diyos, dumating ang panahon na ipinagkanulo siya ng isang babae na kanyang minahal na si Delilah. Pinutol ang kanyang buhok, nawalan siya ng lakas at dinala sa gas
Gaza. Ginawa siyang alipin sa Gaza. Sa huli, bumalik ang kanyang lakas. Doon na din siya namatay kasama ang maraming Filisteo sa pamamagitan ng pagguho ng gusali, pagtulak ng 2 haligi ng templo. Alam niyo ba na sobrang lapit lang ng Gaza dito? Kaya naman, sobrang nagpapasalamat ako. Kasi hindi lang pala ito basta lugar dito sa Israel, kundi isa ito sa mga nababasa sa Bible. Nung una, hindi ako nagkaka-interes mamasyal dito. Hanggang sa ako na mismo ang nagbasa kung ano ang connect ng lugar na ito during Bible time. Wala nga lang gaanong namamasyal dito o pumupunta dito. Maliban lang talaga sa mga tourists na galing pa sa malalayong lugar o sa mga taong mahilig mag-walking na kagaya ko. Minsan-minsan napupuno ito kapag may holiday. Pero doon lang sila sa baba sa camping ground. Mga Russian ang mahilig mag-walking dito. Pag nagpunta ka kasi dito ay kailangan nasa puso mo pag-akyat sa bundok para ma-appreciate mo yung lugar.